sagot, no, doon sa live ni Kuya Bal na ginawa niya kami ng team na hindi naman kami na-inform, no. Oo. Pero syempre wala naman akong tutol diyan sa team na ginawa niya. Pero syempre marami akong problema na pinagdadaanan sa ngayon. So sa palagay ko hindi ko kayang tanggapin. Tsaka wala akong tawag ito. Wala akong kakayanan, no, mamuno sa isang team na ganyan. Dahil pag ganyan kasi, no, obligasyon, tapos kailangan mayroon kang leadership niyan, no. Mahina din tayo sa decision making. So pasensya na kay Kuya Bal, no, dahil hindi ko matanggap yung kanyang tinalaga sa atin na maging leader ng isang team, no. Ayaw ko stress na ako sa buhay, dagdagan ko pa yung pagkaka-stress ko, no. So sa ngayon, no, marami kasing mga inggitero, no, na nagsusumbong siguro na hindi na kami sumasama sa kanya. Alam naman ni Kuya Bal yan, nagpaalam naman tayo kasi may tinatapos tayong project, no. Sabi ko sa kanya nung pumunta siya dito, pag natapos ng project natin, pwede tayo makasama or makapunta sa mga landing pad. Kaya yun ang dahilan, no, dahil kapag tayo ng munting tahanan natin dito sa Daet. So wala, hindi ako tatanggap, no, sa sinabi niya. Siguro pwede naman siyang gumawa ng ibang team, pero wag niya akong isama, no, sa team kasi yun nga, ayaw ko nga ma-stress sa ganyan. Umiiwas nga ako sa mga ganyan, mga samahan kasi hindi ano po yan, hindi maiwasan yung pagkakaroon ng away, di ba? Kasi grupo yan, oh. Tingnan nyo yung nangyari sa Team Brooks, di ba? Nabuwag, na-abolish, oh. Kasi ano yan, talagang pressure yan. Oo, pressure po yan. Kaya ganun, may ano yan, siguro may bumubulong sa kanya na ganyan. Marami na rin kasi kami dito, mga kasama natin. Pero wala akong tutol sa ganyang team kasi ang adhikain dyan is matulong, mapalaganap yung programa niya. Pero kumbaga wala sa pagkatao ko yung pagiging leader, no. Wala akong leadership na tinatawag, no. Yun po ang sa akin. So wala pong team Kasikap o team Gabisera, wala po yan. Oo. Pasensya na Kuya Bal, hindi. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin itong mainit din pinag-uusapan ng ating mga kasamahang reactors. At sari-saring opinion na po ang lumabas tungkol po dito sa issue kung saan ay tumanggi itong si Gab Visera na tanggapin ang alok po ni Kuya Bal na mamuno ng isang team. Okay? So sabi ko nga, sari-saring opinion, mayroon negatibo, siyempre may negatibo parate, at mayroon din pong positibong komento o mga komento at reaksyon po ng ating mga kasamahan, at hindi lamang po itong mga kapwa natin na reactors po ang nagsasabi, kundi ito rin pong mga viewers, sari-sari din po ang kanila pong mga opinion tungkol po dito. Okay? Sinasabi po nila, nalusaw na, natunaw na, na-abolish na hindi pa naman po nangyayari. Yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, ay tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At ang kilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, megalog shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga kalingap
ang ating mga kasamahang Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, lalong-lalo na po itong masisipag na charity vloggers na nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo dito po sa ating bansa. Okay? So, sa unahan po ng ating video ngayong araw na ito mga Kalingap, ay nariyan na po yung video clip na ating pong kinuha doon sa naging live ni Gab Becerra, at ito ay bilang tugon po doon sa naging pahayag din po ni Kuya Bal sa kanya pong naging live na siya po ay bumuo ng mga team, iba't ibang team. Dahil bakit po, anong dahilan po bakit gumawa po si Kuya Bal ng ibang team? Dahil dito ay dahil sa pangyayaring inabolish o tinunaw na o tinanggal na ang Team Brooks. Okay? So siguro ito po yung inaakala ni Kuya Bal na magsalba sa mga kasapi doon sa Team Brooks na mawawalan po ng team. Kaya nga nagdesisyon po itong si Kuya Bal na gumawa po ng panibagong team kung saan doon din po niya ilalagay yung mga dating members ng mga team Brooks. Okay, so ibig sabihin hindi iisang group uli yung Team Brooks. Para bagang kung tutuusin at kung isipin po natin, sila po ay pinagwatak-watak. Okay, pag sinabing pinagwatak-watak, inilagay po sila sa iba't ibang mga team. Okay, ano kaya ang dahilan po ni Kuya Bal mga Kalingap? Bakit inabolish, winatak-watak ang mga members at inilagay po sila sa iba't ibang team? Okay? So para sa akin mga Kalingap, para maiwasan po yung mga sinasabi ng ating mga Kalingap supporters, viewers na yung Team Brooks ay may negatibong komento, may negatibong kaisipan ang ating mga viewers. So kaya nga nagdesisyon po si Kuya Bal na ito ay pagwatak-watakin at ilagay po sila sa mga iba't ibang team. Gaya po ng ibang members ay nandun po sa team po ni Kuya Bal, at itong bago nga po na team kasikap sana na pamumunuan po ni Gab Becerra. Pero ano po ang kanya pong katugunan dito? Okay, sabi po ni Gab Becerra, ay, pasensya ka na Kuya Bal, pasensya ka na Kuya Bal dahil ayaw ko po ng team, ayaw ko po ng team, ayaw ko po ng ma-stress, at ayaw ko po ng, wala po akong, ano ito sabi niya? Wala po akong leadership, okay? Wala po akong leadership skill, kung baga. So, dito po sa sinasabi ni Gab Becerra, mabuti at nagsasabi po siya ng katotohanan, okay? Di ba nga mahirap po naman tanggapin, mahirap tanggapin ang isang bagay na hindi mo mapangangatawanan at the end. Hindi mo mapangangatawanan. So ibig sabihin, nagsasabi lamang po ng katotohanan itong si Gab Becerra. Di ba nga mayroon tayong kasabihan mga Kalingap, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Okay. So sinabi niya, hindi ko kaya yan. Ayaw ko ng stress. Okay. Mayroon po siyang ibinigay po dyan na example ng stress. At bukod po doon mga Kalingap, dapat po natin intindihin na itong si Gab Becerra ay busy po. Dahil sa mga pangyayari po sa kanya pong pamilya. Alam po naman po natin na katatapos lang po yung problema po doon sa kanya pong asawa. At bukod po doon ay may project po siya. Tama po yung sinasabi. Nagkakaroon po siya ng proyekto. At ito po yung pagpapabahay ng kanya pong pamilya. So kung halimbawa man na ipagpatuloy yung team na yan at siyang mamumuno, baka siya po ay nag-iisip na baka hindi po niya magampanan. Hindi po niya magampanan yung tungkulin ng isang team leader. Okay? At yan po yung pangamba po niya mga Kalingap. Ayaw siyempre
kapag inaccept mo ang pagiging leader, kung ano man po ang mangyayari sa iyong team, ikaw na leader ang mapapasama. Ikaw na leader ang huhusgahan. Ikaw na leader ang sisisihin, hindi po ba mga kalingap? So yun po yung pangamba po ni Gab Becerra, at yun po ay intindihin po natin. Meron pa po akong napakinggan na sinabi po ni Gab Becerra diyan, mga kalingap. Sinasabi po niya na hindi po ako na-inform, no, di ba? Hindi po, nagulat po siya dahil hindi po siya na-inform. Dangan kasi naman, ito po ay opinion ko lamang, Kuya Bal, Siguro, pagka tayo po, maski tayo po yung leader, maski tayo po yung founder, ay kinakailangan din naman ay kunin natin yung ano ng loob, kunin natin po ano pong tawag diyan, kunin natin consensus, okay? Kunin natin yung permiso ng tao mismo, mga kalingap, kunin natin yung kanyang ano masasabi po niya. Pag-usapan muna off cam. Gab, meron pa akong planong posisyon para sa iyo at alam ko kayang-kaya mo. Pwede ka bang maging ganito? So yun po yung tugon po ni Gab Becerra, mga kalingap, na hindi ako na-inform. So mas maganda siguro kung itong si Kuya Bal, bago po in-announce sa kanya pong live, hindi ko po kinukontra po si Kuya Bal dito, pero ito yung aking opinion. Maganda po siguro na bago nag-announce, bago in-announce po ni Kuya Bal ang kanya pong plano, na alam po naman natin, ikabubuti po ng buong kalingap community, pero dangan nga lamang ay yung proseso ay hindi po yata maganda na hindi natin kunin muna yung permiso ng isang tao bago po natin italaga sa isang posisyon na kung maski sabihin po natin na kayang-kaya po niya. Ngayon, na lumalabas ngayon na itong si Gab Becerra ay walang utang na loob dahil, bakit sinasabi po ng mga iba na walang utang na loob itong si Gab Becerra? Dahil daw po, ipinahiya daw po. Ipinahiya daw po niya itong si founder niya, yung kanya pong founder. Meron bang ganun, mga kalingap? Siguro din po, ang mas maganda rin pong ginawa, dapat din po ni Gab Becerra, ay hindi din po siya sumagot doon sa live. Maari siguro mas maganda na, ay Kuya Bal, napanood ko po yung iyong announcement, i-message, private message, na Kuya Bal, napanood ko po yung iyo pong announcement doon sa iyong sa inyo pong naging live. Pero pasensya ka na, Kuya Bal, dahil ito po, hindi ko po matatanggap pansamantala. Hindi ko matatanggap yung inyo pong alok dahil sa mga ganitong kadahilanan. So siguro naman po, kung ganun po ang ginawa po ni Gab Becerra, ay malamang sa malamang ay matatanggap din po naman ni Kuya Bal. Naalala ko nga minsan, mga kalingap, noong panahon din ay nag-aalok din po itong si Kuya Bal na gumawa po ng landing pad diyan po sa Negros. At sinasabi po ni Kuya Bal na gagawin niya pong ambassador itong si Gab Becerra nung nariyan pa po sa Negros. Pero ano po ang tugon po diyan ni Gab Becerra, mga kalingap? Ay tinanggihan din po niya kasi ayaw po niya nga yung magulo. Nakita po naman natin na itong si Gab Becerra, mga kalingap, ay gumagawa lamang po, mag-isang gumagawa. Although siyempre kailangan din yan ng mga kaibigan na kasama para tumulong, pero kung inyo pong napapansin, ginagawa niya po yung kakayanan po niya bilang isang charity vlogger. Sa tulong ng mga ilang mga sponsor, ay talaga naman po isinasagawa po niya o ginagawa po niya yung tungkulin na paglingap sa ating mga kapwa na maski wala po siyang team na tinatawag, ay ginagawa po niya rin po. Ang team lang po na sinasamahan po ni Gab Becerra ay ang Team Kalingap. Siguro sa isip po ni Gab Becerra ay enough na. Enough na sa kanya na nandyan po siya sa Team Kalingap na ang layunin
ay paglingap kung may kakayanan. So sana intindihin po natin kasi may napanood din po ako na live mga kalingap. Dahil sa pagtanggi po ni Gab Bisera sa ating founder, sinasabi na itong si Gab Bisera ay half anti-kalingap na daw. Ang pagtanggi. Siyempre tayong mga tao, tayo sa sarili po natin, ay alam natin yung kakayanan po natin. Kung sa isip natin ay hindi natin kakayanin ang isang bagay na inaalok sa atin, tatanggihan po natin. Hindi po masamang tumanggi. Kaysa naman po, tatanggapin mo at along the way, ay ikaw ay papalpak. Diba? Mas lalong hindi maganda po yun. Yung tinanggap mo, tapos pumalpak ka, sasabihin sa'yo, ikaw kasi, you are not a good leader. Sasabihan ka pang, you are not a good leader. Okay? Mabuti na yung nagsasabi po ng tapat. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang at Eda Vlog, Kalingap Rob. At muli, pinapakiusapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.